Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dumating sila sa ospital na nakaupo si Carlos sa hospital bed nito at katabi nito si Albert. "Kumusta ang pakiramdam ninyo, Papa?" Tanong naman ni Rafael kay Carlos na hindi pinapansin ng kapatid nito. "Okay na ako, anak. Ang sabi ni Doc ay pwede na ako lumabas mamayang hapon dahil wala namang nakitang problema sa pagkakabagsak ko." "Bakit ba kayo nawala ng malay, Papa?" Itinukod ni Rafael ang kamay sa kama habang kausap ang ama nito. "Sumama lang ang pakiramdam ko. Huwag mo nang isipin yun, Rafael. Kumusta ang ani natin? Kukunin na ho ng buyer sa susunod na linggo. Kaya puspusan na ho ang pagbibilad para maganda ang kalidad ng bigas. Baka kailangan nyo na ho ng nurse na laging nagbabantay sa inyo." "Okay lang ako, Rafael. Nandito na rin naman si Albert na nangakong hindi muna aalis sa hacienda." "Paano ang kumpanya niya sa Maynila, Papa?" "May mga tauhan din naman ako maasahan doon, Rafael. Hindi mo ba gustong nandito ako sa La Union?" Tila nagsusukutan pa ng tingin ang magkapatid. Tumingin muna si Rafael kay Cassandra. Pagkatapos umiling ito. Nabanaag niya ang pag-alala sa mukha ng asawa. "Wala akong ibig sabihin sa tanong ko, Albert. Pero sa mahabang panahon, hindi mo naman ginustong mamalagi dito, hindi ba?" "Ako ang nakiusap, anak." Sagot naman ni Carlos kay Rafael na muling nabanaag ang lungkot sa mga mata nito. "Ang totoo'y kinasama ng loob ko ang desisyon ni Albert na ibigay na lang ang hinihinging annulment ni Almira. Anak ko na ring itinuturing ang batang iyon." Nang tumingin si Cassandra kay Albert, ay umiwas ito ng tingnan siya. Nagpaalam din ito kay Carlos na bibili muna ng inumin sa labas. Nang maiwan silang tatlo ay kinausap ni Rafael ang ama tungkol kay Albert at Almira. "Hindi ho natin mapipilit ang dalawang yon. Kung ayaw nilang ayusin ang pagsasama nila, sobra na rin naman ang sama ng loob na tinatanggap ni Almira sa loob ng 1 taon, Papa. Matanda na ako, Rafael. Gusto kong bago malang ako mawala sa mundong ito, maayos ang kalagayan ng kapatid mo. Gusto kong magkaroon siya ng mabuting asawa at masiguro ko na iiwan ko siyang maayos sa piling ng pamilya niya. At sa tingin niyo ay si Almira ang babaeng yun, Papa?" Hindi niya naiwasan ang magbigay ng komento. Nakita niya kung gaano kamaldita ang ex-girlfriend ni Rafael. Kapag naanal ho ang kasal ni Almira, makakahanap ho ang anak ninyo ng higit sa babaeng pinakasalan niya. Lumingon naman si Rafael sa kanya na tila binibigyan siya ng warning na huwag na magsalita. Pero malaki talaga ang inis niya kay Almira na ngayon ay nagsusumiksik sa mansyon para mapalapit kay Rafael. "You don't understand, Cassandra. Gusto ni Papa na manatiling parte ng pamilya si Almira. Pero kung hindi na humasaya si Albert, dapat niyang ayusin na ang buhay niya." Putol niya sa sasabihin nito. Hindi si Albert ang problema kung hindi si Almira. Hindi ba't sinabi naman ni Albert na sisikapin niyang ayusin ang pagsasama nila? Isang buntong hininga naman ang pinakawalan ni Rafael. Nagmukha tuloy siyang sila pa ang nagtatalo dahil kay Albert at Almira. "Kausapin mo si Almira, Rafael. Baka kaya mong paliwanagan ang batang iyon." Humugot ng malalim na hininga naman si Carlos. Sa susunod na linggo na ang kaarawan ni Albert. Kay bilis ng panahon, hindi ba? "Pero Papa, dapat ay may apo na akong inaalagaan ngayon. Kapag nakita kong hindi matagumpay ang pagsasama ni Albert at Almira, ay nanghihina ako. Kailan ko pa makikita si Albert na masaya sa piling ng bago niyang pamilya? Masyado ninyong inaalala ang anak ninyong yun, Papa. Malaki na ho si Albert." May pag-iingat naman na wika ni Rafael. "Kaya mo bang pamahalaan ang buong hacienda, Rafael? Kung matutuloy ang paghihiwalay ng dalawang yon, ay hahayaan ko na si Albert na mamalagi sa Maynila para doon na magtrabaho. Pero kailangan pa ng pudo ng kumpanya niya, kaya't kailangan natin pag-ibayuhin ang pagsasaka. Kung hindi naman ho pala kumikita ang winery,
Bakit hindi na lang ho iyon ipasara? Hindi ko pwedeng kuhanin sa kanya lahat, Rafael. Ang kasal niya ay hindi naging maayos. Doon na lang kumukuha ng kasiyahan ang kapatid mo. Hindi ko na ipagkakait iyon sa kanya. Kung gayon, hayaan nyo na lang ho siyang bumalik ulit sa Maynila, Papa. Hindi ko alam. Gusto kong kasama ko ang anak ko sa hacienda, Rafael. Marami akong pagkukulang sa kanya. At gusto kong punaan iyon sa mga natitira ko pang panahon sa mundo. Pero kung maghihiwalay na sila ng tuluyan ni Almira, ay tiyak na hindi nito gustong mamalagi sa mansyon. Tila nagpapalitan lang ng buntong hininga ang dalawa dahil si Carlos naman ngayon ang tila humugot ng hininga. Parehong mabigat sa kalooban ng dalawa ang sitwasyon ni Albert at Almira. Kakausapin ko ho si Almira, Papa. Wika naman ni Rafael sa bandang huli. Baka makumbinsi ko siyang huwag nang i-file ang annulment case nila ni Albert. Nang madako ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa bukid, ay bumalik ang sigla ng mukha ni Carlos. Hindi bumalik si Albert sa silid na marahil ay iniiwasan ng kapatid. Hindi niya alam kung papaano mapag-uusapan ng dalawa ang tila malalim na lihim na galit nila sa isa't isa. Makalipas ang halos 1 oras ay pinuntahan ni Rafael ang opisina ng doktor para alamin ang kondisyon ng papa nito. Bago tuluyang lumabas ng hospital, nakabalik na rin si Albert na muling kinuwentuhan ng ama tungkol naman sa kumpanya nito sa Maynila. Narinig niya ang pag-uusap ng mag-ama. Hindi pa naman ho ako kaagad aalis, Papa. Sinabi niyo na ako ang magpupundo sa kumpanya ko at pagtatrabahoan ko bawat sentimo nito. Wika ni Albert nang tanungin ni Carlos kung aalis ba ito kaagad pagkatapos ng 30th birthday ng anak. Totoo nga na pumayag na itong ianal ang kasal nito at ni Almira. Ipagpaumanhin mo ang mga nasabi ko, anak. Akala ko ay masusolusyonan ng paglalagay mo dito ang relasyon ninyo mag-asawa. At gusto ko rin sanang makasama ka pa. Kaya nasabi ko yon. Pero kung mahihirapan kang makalimot, mas gugustuhin kong sa Maynila mo gamutin ang sakit ng damdamin mo. Na, I can manage pa. Si Cassandra na ho kaya ang pansamantala ang italaga kong mga siwa sa winery. Masipag ho yan sa trabaho at alam niya ang pasikot-sikot sa trabaho ko doon. My wife will stay with me, Albert. Sagot naman ng bariton ng boses sa likod niya. Gustong tumalo ng puso niya sa kaba dahil baka nagkasagutan na naman ang magkapatid. Rafael, umarang siya sa asawa para hindi nito malapitan si Albert. Okay. Kibit balikat naman na sagot ni Albert. Aalis na ba kayo? Baka gusto na magpahinga ni Papa. Nagpaalam naman si Rafael sa ama at sinabing hihintayin na lang nitong na makauwi sa mansyon. Hanggang makalabas sila sa ospital ay kumibudili naman ang asawa. Mainit na naman ang ulo mo. Saan nakuha ni Albert ang kaisipang ikaw ang itatalaga niyang bilang mamahala ng kumpanya niyang hindi naman kumikita? Inis na wika naman ito. Hindi ka naman pumayag at hindi naman siya nagpilit, hindi ba? Huwag mo na masyadong dibdibin yun. Baka lang nagbibiro lang naman yun si Albert. He was trying to get your attention na Cassandra. Hindi mo ba nakikita yon? Kaya ayaw kong maiiwan kayong dalawa eh. Gusto niya talagang agawin lahat ng meron ako. Kumain na nga lang tayo ng halo-halo para maalis yung init ng ulo mo. Hindi na kumibo si Rafael hanggang sa ipark nito ang kotse sa isang restaurant na malapit lang sa dagat. Tuwang-tuwa naman siya dahil sa magandang tanawin na pwede niyang pagsawaan habang kumakain siya ng halo-halo. Gumiti ka nga dyan. Parang hindi ka masaya na kasama ako. Nakatayo sila sa pinto at nakasandal naman si Rafael sa hamba habang nakatanaw silang pareho sa dagat. Mangilan-ngilan lang ang kumakain doon. Tumitig naman sa kanya si Rafael na tila natauhan at bumuntong hininga. Sinubuan niya ng halo-halo dahil hindi naman ito umorder. Tinanggap naman ito ang isinubo niya bago nito hinapit ang baywang niya. Masarap nga ang halo-halo. Hindi ka pa nakakakain ng halo-halo dito? Hindi naman kasi ako mahilig sa matatamis na pagkain. O bakit nasabi mong masarap? Ikaw kasi ang nagsubo sa akin eh. Bakit nga ba kapag galing sa'yo matamis?
Pilyo nitong wika nang ngumiti na ulit sa unang pagkakataon mula kaninang galing sila sa hospital. Nang bola ka na naman. Bilisan mo kumain, babalik na tayo sa asyenda. Sandali lang naman, nag-i-enjoy pa sa beach eh. Pagbalik doon, puro bukid na naman ang asikasuhin natin. Sino may sabi sa'yo na sa bukid tayo tutuloy? Magkukulong tayo sa kwarto. Isang kindat naman ang pinakawalan nito. Kinurot niya ang tagiliran naman ni Rafael. Magtigil ka nga, ang sabi ni Papa. Kailangan pag-ibayuhin ang pagsasaka. Hindi babayuhin ang asawa? Bulong nito dahil baka may makarinig sa kanila. Isang halakhak naman ang pinakawalan niya. Yang bunganga mo, Rafael. Luminga si Rafael sa paligid bago siya niyakap mula sa likuran. Agad gumapang ang init ng katawan niya dahil sa init ng balat nitong bumabalot sa kanya. Pasimple pa nitong pinisil ang dibdib niya. Rafael, umuwi na kasi tayo. Kinagat nito ng bahagya ang tainga niya na nagdulot ng kiliti sa kaibuturan ng pagkababae niya. Kahit siya ay nakaramdam ng pangangailangan na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Uubusin ko lang tong halo-halo. Mauunang mauubos ang pasensya ko kaysa dyan sa halo-halo mo, misis ko. Tara na. Sandali lang kasi. Idiniin naman ni Rafael ang ibabang bahagi ng katawan para maramdaman niya ang pangangailangan nito. Naipasok na rin ito ng bahagya ang kamay sa ilalim ng blouse niya. Hindi niya alam kung ano ang masarap ngayon. Ang halo-halo pa ba o ang kamay na itong naglalaro sa nipple niya? Galit na ang halimaw ko, mahal. Muli nitong bulong sa kanya. Baka dito pa magwala, hindi mo magustuhan. Umirap siya sa kainakay si Rafael para bumalik sa sasakyan. Mukha naman kasi silang mga teenager kumakayakap si Rafael sa kanya. Halos paliparin ni Rafael ang sasakyan. Makabalik lang sila na mabilis sa mansyon. Pero pagdating nila sa bukana ng hasyenda, ay tinawagan ito ng isang tauhan dahil dumating na daw ang veterinaryo at gusto siyang makausap tungkol sa baka na may sakit. Kapag sinwerte ka nga naman, natatawang wika naman ni Cassandra. Napailing ito at iniliko ang kotse para sa bukid sila tumuloy. Kinausap mo ba ang veterinaryo para inisin ako? Nakakunot noon naman na wika ni Rafael. Ang OA mo, Rafael. Hindi ko nga kilala kung sino yung veterinaryo na tinatanong mo. Pagdating naman sa koral ay kaagad pinuntahan ni Rafael ang kinaroroonan ng kabayo na nakahandusay na sa damuhan. Nauwi na sa pag-alala sa baka ang asawa na kaagad naman kinausap ang veterinaryo. Tinurukan ko na ng gamot, Rafael. At sana ay magamot ang virus na dumapo sa kanya. Kailangan lang na may magbantay dito para mapakain siya at mabigyan ng tubig. Walang problema, Bernie. Wika naman ni Rafael. Magtatalaga ako na magbabantay sa kanya ngayon din. Kinausap ni Rafael ang dalawang tauhan na bigyan ng instruksyon ng veterinaryo kung ano ang dapat gagawin. Magsasalitan ang dalawa sa pagbabantay sa loob ng 3 araw. Babalik ako bukas para maturukan ulit siya ng gamot, Rafael. Bukas ko na rin bibisitahin ang mga tupa dahil may schedule sa ubigayin ang misis ko ngayon at kailangan kong samahan. Maraming salamat. Ilang buwan na nga pala ang tiyan ng misis mo? 6 na buwan. Ilang buwan na lang at may panganay na lalaki na ako. Nakangiting sagot naman ng veterinaryo sa kanya. May sekreto ba para masiguro na lalaki ang magiging panganay ko? Bulong nito na narinig naman ni Cassandra. Tumawa naman ang veterinaryo na tumingin sa kanya. Helicopter. Sigurado ako doon. Halos bulong na sagot naman ni Bernie. Kinurot niya sa tagiliran sa Rafael na tumawa kasabay ng veterinaryo. Usapang lalaki yon. Bakit ka nakikinig? Tatawa-tawang wika naman ni Rafael habang pabalik sila sa kotse. Alam mo ba kung ano ang helicopter na yon? Hindi. Mamaya mong malalaman. Bulong naman ito nang buksan ang kotse at pinasakay siya. Kapilyuhan na naman ang pumapasok sa isip nito. Alauna pa lang ng hapon. At dahil busog naman sila at nasa bukid na rin, nagikot sila ni Rafael sa hasyenda at kinausap ang nag-aasikaso sa mga palay ngayon. Doon pa lang din niya naikot ang iba pang pananim tulad ng maisa na magiging parte dapat ni Albert kapag hinati na ng dalawa ang hasyenda Sullivan. Tuwang-tuwa rin siya na nagpakain sila ng damo sa mga tupa.
Habang naglilibot ay hindi binibitawan ni Rafael ang kamay niya. Pagdating ng 3:00 ay sumalo sila sa merienda ng mga tauhan dahil nagpahanda si Rafael sa katulong ng tinapay at malamig na inumin. Ang ganda ho ng ngiti ngayon natin, Sir Rafael ah. Pabirong wika naman ng isang tauhan. At parang inspired kayong maglibot sa buong hasyenda ngayon. Kung ganito ba naman kaganda ang mabubungaran ninyo araw-araw, hindi ho ba kayo mangingiti palagi? Sagot naman na nakangiting si Rafael. Siya nga naman, kahit naman ako kung ganyan kaganda kay Ma'am Cassandra, hindi na ako magsisimangot pa. Ang bait na nga, ang sarap pa magluto. Wika naman ng isa. Kumain na lang ho kayo. Marami pa itong tinapay. Pupuntahan ho namin ang kabilang kubo dahil mag-iiwan pa ako ng maraming habilin. Bukas pa ho siguro makakalibot dito si Albert. Mabuti naman at naisipan na rin ni Albert na mamalagi dito sa hasyenda, ano? May pamilya ka na rin kasi kaya mahahati na ang atensyon mo dito sa bukid. Hindi ko pa ho sigurado kung hanggang kailan si Albert dito. Alam niyo naman ho ang kapatid kong yon. Sa Maynila na ang kinasanayang buhay. Sayang naman, abay ilang taon na silang kasal ni Ma'am Almira, ay dapat may anak na yung dalawang yon. Isang tamad ng ngiti naman ang pinakawala ni Rafael. Alam niyang hindi nito gustong pag-usapan pa ang tungkol sa dalawa. 5:00 ng hapon na makabalik naman si Carlo sa mansyon, na kaagad dinala sa silid nito para makapagpahinga. Sa mga oras din na yon ay dumating si Almira, na kaagad yumakap kay Carlos. Nasa silid sila ni Rafael at kakwentuhan ang matanda. I'm sorry, Papa. Hindi ko mapagbibigyan ang kahilingan ninyo na hindi i-file ang annulment. Kinausap ko na ho ang abogado ko kanina. Nagpapahinga na si Papa Almira. Sa ibang araw mo na ipakausap ang mabagay na yan. O mas magandang siguro na si Albert ang kausapin mo. Uwi ka naman ni Rafael sa dating kasintahan. Hindi naman sumagot si Almira, na tila maamong tupa kapag kaharap si Rafael. 9:00 ng gabi na makatulog na si Carlos sa silid nito, na pinababantayan naman ni Rafael sa katulong. Tapos na siya mag-shower nang pumasok naman si Rafael sa silid. Bakit hindi mo ako hinintay? Saan? Mag-shower. Isang irap naman ang pinakawala ni Cassandra kasabay ng pigil ng ngiti nito. Kailan pa tayo nagsabay maligo ha, Rafael? Balik sa banyo, Cassandra. Ano? Seryoso si Rafael na hindi mababanaagan ng ngiti kahit kaunti man lang. Pero puno ng pagnanasa ang mga titig nito sa kanya, mula ulo hanggang paa. Seryoso ka ba talaga? Tanong naman ni Cassandra na hawak pa rin ang tuwalya na nakatapis sa katawan niya. Mukha ba ako nagbibiro? Naningkit naman ang mga mata ni Rafael. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa dahil nahumaling na sa kanya ang asawa. Pumasok siya sa banyo na itinapat naman siya ni Rafael sa dutya at binuksan iyon. Isinandal siya sa dingding at ito naman ang tumapat sa shower para mabasa ang katawan nito. Undress me. Utos naman ito ng patayin ang shower. Umangat naman ang kamay niya at isa-isang tinanggal ang botones ng polo nito. Pinaglandas niya ang mga kamay sa matipuno nitong dibdib na bunga ng mabigat na trabaho sa bukid. Nang maguhubad ito ng polo nito, ay dumako naman ang kamay niya sa sinturon ng pantalon nito. Kiss me. Bulong nito na inilapit na ang katawan sa kanya. Pero hindi pa siya tapos na hubaran ito kaya patuloy siya sa ginagawa. Inilaglag niya ang pantalon nito sa sahig, saka ibinaba ang boxer brief. Napaungol naman sa Rafael na binigyan siya ng mapusok na halik. Ito na ang nagtanggal ng brief nito, habang hawak ang ulo niya at pinagsasawaan siyang halikan nito. Hindi niya inalis pa ang kamay niyang humahawak sa matigas nitong pagkalalaki, kaya lalong naging mapusok sa Rafael. Inalis naman ng asawa ang tuwalya na nakatakip sa kahubdan niya. Naramdaman niya ang pagsabog ng likido sa kaibuturan niya nang humigpit ang pagkakayakap ni Rafael sa kanya. Siya naman ay parang lantang dahon na isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Buksan mo ang shower. Utos niya habang hinahabol ang hininga. Isang mapusok na halik pa ang ibinigay ni Rafael bago sinunod ang utos niya. Pareho silang tumapat sa dutya para linisin ang katawan. Kinuha naman ni Rafael ang sabon at nagsimulang paglandasin sa hita niya. Ako na, Rafael. Pigil naman niya sa asawa. Nahawakan ko na yan at nahalikan pa, Cassandra.
Nakikiliti pa ako. Pilit niyang inilalayo ang kamay nito habang nakatawa. At sa katapos na ako maligo, hintayin na lang kita sa labas. Huwag ka na magdadamit ha. Hintayin mo lang ako sa kama. I want to see you naked lying on my bed. Baka naman mapulmonya na ako nun, Rafael. Umikot naman ang mga mata niya habang pinipigil ang ngiti dito. This won't take long. Sinasabunan na nito ang sariling katawan. Don't tell me. Ang helicopter, remember? May pilyong ngiti namang wika nito. Hindi pa ba yun? What we did is called 61, sweetheart. Wala pa tayo sa exciting part. Kumindat pa ito sa kanya. Ang dami mong alam, Rafael. Don't worry, sweetheart. Lahat ng nalalaman ko ay gagawin natin. Umirap siya bago siya tuluyang lumabas ng banyo. Kahit sa labas ay narinig pa niya ang paghalakak ni Rafael habang binabanlawan nito ang sarili.